Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is August 28, 2024. So, ngayon is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. So, bago natin simulan yung series ng ating devotion, is muli muna nating balikan yung naging series natin last time para dun sa mga bago lang na tagapanood at tagapakinig ng ating devotion. So, yung naging series natin last time is Loving God is hating sin. So ayun, kailangan 'di ba pag isang mga tao nagkakasala. So 'di ba nga, di naman pwede natin sabihin na yan yung ginagawa mo yan, kailangan bukas din mo gagawin yan. Kailangan di mo na magagawa yan. So paano natin babaguhin yung taong yun? So kailangan una isipakilala natin ang Panginoon sa kanila. So pag nakilala na ng unti-unti yung Panginoon habang lumalim yung pagmamahal nila is yung simula nga ng pagmamahal, di ba? So makikilala nila ang Panginoon. And yung pag nalaman nila yung salita ng Diyos, is doon na magsisimula na i-hate nila yung sin kasi nga malaman nila na mali yun. So yun po yung series natin last time. So yung series po natin na tatalangkay ngayon is 7 Marks of a Healthy Family. So ito naman pong series natin ngayon is yung kumbaga ito yung discussion to. Kumbaga 7 discuss natin isa-isa paano nga ba maging healthy yung pamilya. So ito naman po sa ating series ngayon, di pa ngayon 7 Marks of a Healthy Family. Ito naman yung sa community, meaningful moments together. So, pagiging meaningful na tayo magsama-sama. So, ayun. Ito yung samahan nyo po akong subaybayan. Yung pa natin didiscuss yung talakay natin ngayon sa isang buong linggo. At paano ba natin to ma-adapt sa buhay natin and sa pakikinig natin na pwede rin natin ituro sa iba. So, yung Bible verse talakay natin yung araw is Psalm chapter 90 verse 10 to 12. So, ang sabi dito, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. So, sa Tagalog, kaya turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. So, kumbaga yung sa araw natin o buhay natin is hindi siya napakatagal na hindi natin alam kung kailan tayo mamatay, diba? Pero kailangan yun sa buhay natin is maturuan tayo paano aralin sa salita ng Diyos, paano magmahal, yun, paano magkaroon ng pusong may karunungan. So, para lumakulang talakay tayo, dumako sa natin katuruan. So, the family is God give for our enjoyment. So, yung pamilya is binuo yan. Kasi nga, di yan binuo yung pamilya natin para mag-away-away tayo, magkasakitan. Binuo yan para tayo ay magmahalan, magsaya. Kumbaga, sila yung kasama natin lagi sa kasiyahan, di ba? Di lang sa kalungkutan, kailangan kasiyahan din. Number 2, the family is meant to grow together. So, sino po ba magtutulungan? Di ba tayo magpamilya? So, ang pamilya natin is kasama natin lagi. Saan tayo lalapit pag may problema tayo? Di ba kay God? Pero sikat kasi, ginawa niyang instrumento yung ating pamilya para siya yung dumamay dito sa physical na buhay natin or dito sa earth, di ba? So, number 3, the family is reflection of the Trinity. So, ang Trinity, yun God, Holy Spirit, the Son, the Holy Spirit, the God, Holy Spirit lang. So, o ba yun yung nag-reflect? Yung meron tayong pamilya, may tatay, may anak, may lolo. Kumagap, mo rin tayo ng Holy Spirit. So, sa ating application, grab every meaningful moments together. So, i-grab natin yung mga mahalagang bagay, yung pagiging meaningful ng ating mga bagay. So, number 2, grow together spiritual relationship. So, kailangan sa pamilya natin is meron tong spiritual life. Hindi natin pwede yung puro flesh lang or yung mga pinagkatutunan natin. Kailangan magsama-sama rin tayo sa salita ng Diyos. And so last, guard the family from preach vision. So, yun, kaya protect natin pamilya natin para sa mga level na nagudok sa gawa ng kasalanan. So, alam po para sa ano, ito na may natutunan tayo sa pakinig at panood. God bless.